and defiled by your practice of every vice. You are an enemy to good government, as you have sold your country for a mess of pottage, and like Judas Iscariot, betrayed your God for a few pieces of gold. Depart, I say, and let us have done with you. In the name of God, go. Sagot naman ni Atty. Eduardo de Los Angeles ng Defense Team, ang umano'y antagonismo kay Corona ay dahil daw sa ilang desisyon ng Korte na hindi raw pumapabor sa palasyo o di kaya'y kay Pangulong Noynoy Aquino. Kabilang na raw dito ang ruling ng Supreme Court sa kontrobersyal na Hacienda Luisita. Giit ng depensa, ang boto raw ng punong maestrado ay iisa lamang. Sa usapin naman ng SALN, bukod sa hindi raw totoong pag-aari lahat ng punong maestrado ang mga real estate property na di raw niya idineklara, taon-taon daw naghahain ng SALN si Corona sa Clerk of Court. Hindi lang daw ito isinasa publiko. Batay sa desisyon noong 1989 ng Korte Suprema sa ilalim ng pamumuno ni Nooy Chief Justice Marcelo Pernan. The Chief Justice owns only 5 of these 45 real properties. Yet the complaint, which contains 8 grounds of impeachment, does not accuse the Chief Justice of acquiring ill-gotten wealth. He is accused of graft and corruption only for refusing to account for the Judiciary Development Fund, or JDF. Even with regard to his statement of assets, liabilities, and net worth, or SALN, the issue is whether or not the alleged failure to disclose violates the principle of accountability. Para sa unang balita, Sharian Torres reporting. Kaugnay ng pagpatuloy impeachment trial ngayong hapon, makakausap po natin Senador Coco Pimentel. Good morning po, Senador. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga po sa lahat. Opo, at ngayon po ay aasahan magpipresenta na po ng ebidensya. So ito na po simula ng paggulo ng ating impeachment trial. Ito na yung tinatawag natin na substance. Dito na po tayo. Ito na yung paglilitis talaga. Ano po reaksyon nyo nakaupo kay kahapon at nagsimula na itong impeachment trial na ito, Senador? Okay naman po. Medyo okay lang yung first day. Parang magaan lang yung agenda natin noon at parang warm up lang yun. Pero magmula ngayon, tutusawa na ang schedule natin. Naku po. Okay, paano sistema nito? Mauuna muna yung mga prosecution, di ba? Opo, tama po. Dapat sila, yung prosecution kasi ang mga may allegation eh. So dapat silang i-prove nila yung allegation nila. May oras ba nung pagpipresenta nito kasama yung mga testigong dala nila? Ano yun, Igan? May oras ba kunyari? Di ba ang sinasabi kasi ng prosecution panel, 2 testigo daw ang ihaharap nila sa impeachment body. So bawat isa ba may oras o wala ho? Wala. Sa rules namin, walang time limit kasi dapat pagbigyan sila na i-develop nila yung kaso nila. Talagang, pero siyempre kung paulit-ulit na yung tanong, pwede na silang punahin na, paikot-ikot na tayo rito ha. So, ituloy nyo na, ayusin nyo na yung pagtatanong ninyo. So, ganun lang po yung limitasyon. Maaari ba, parang sa korte din, no? Maaari bang tumayo rin yung depensa para interpolate itong testigo? Opo, ang tawag doon. O counter, cross-examination. Cross-examination. Allowed po sila. Allowed sila. Ngayong araw din yan? Opo, ngayon pong, kunyari, let us say, matapos na ng 3 o'clock ang direct examination ng testigo, immediately. Agad-agad? Agad-agad. Defense, your witness, pwede nyo na i-cross-examine. Ganun po yun. Pero habang nagpipresenta ng ebidensya at susunod nga yung cross-examination ng defense panel, pwedeng sumingit yung mga senator judge na magtanong din po to clarify things. Anytime po, anytime. Tapos ang kinaganda nitong senator judges, ang pwede namin tanungin, hindi lang yung testigo, pati yung abogado. Pati abogado? Oo, pwede namin tanungin pati abogado. Pero sa rules ninyo, bawal talaga makialam sa floor itong mga private prosecutor? Actually, kaklaruhin natin Sige po. Yung private prosecutor, pwede siyang mag-examine ng witness, pwede. Pero, kunyari, mayroong motion na ina-argue ang konstitusyon, ina-argue ang legalidad,
ina-argue ang point of order sa procedure, dapat miyembro ng House ang nag-argue pagdating doon sa panig ng prosecution. Yun lang po yun. Pero, kunyari mamaya, may first witness sila. Opo. Tapos ang magdi-direct examination sa witness nila ay private prosecutor. Allowed po yun. Okay, Senador, good luck. Congratulations po. Positibo po reaksyon ng publiko sa unang araw ng impeachment trial. Salamat po sa inyo. Salamat po. Good morning po. Good morning po. Senador Coco Pimentel. Tatalakay ng Korte Suprema sa on-bank session ngayong araw ang mga mosyon na humihiling na pigilan ang impeachment trial ni Chief Justice Corona sa Senado. Para sa detalye, may live report si Jay Sabale. Jay? Rhea, isang araw matapos dumalo sa kanyang sariling impeachment trial sa Senado, trabaho naman ang atupagin ni Chief Justice Renato Corona ngayong araw. Ayon kay Supreme Court spokesman and Administrator Attorney Jose Maidas Marquez, magkakaroon ng en-banc session ang kataas-taasang hukuman ngayong araw. Sinabi ni Marquez na si Corona pa rin ang tatayong presiding officer ng en-banc session. Pero ito'y para sa mga petisyon na walang kinalaman sa impeachment proceedings laban sa kanya. Lalabas naman daw ito sa sesyon kapag ang mga petisyon na tungkol sa kanyang impeachment ang tatalakayin. Magtatalaga raw si Corona ng presiding officer na hahawak sa mga urgent motion na humaharang sa Senado na ituloy ang impeachment trial ng punong maestrado. Sa kasalukuyan, may 5 petisyon sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa pag-impeach ng Kamara kay Corona. Kabilang sa mga petitioner, sina Attorney Humobono Adaza at Attorney Alan Pagia. Sa pagtatapos ng en-banc session ngayong araw, aantabayanan natin kung maglalabas ng temporary restraining order ang Supreme Court para ipapigil ang impeachment trial laban kay Chief Justice Renato Corona. Rhea? Maraming salamat, Jay Sabale. Hawak na ng mga pulis ang suspect sa pananaksak sa Camarin, Caloocan itong linggo ng gabi. Isa ang patay habang 3 sugatan sa insidente. Darito ang report ni Micaela Papa. Nahuli na ang sospek sa madugong saksakan sa Villa Imelda, Barangay 178 sa Camarin, Caloocan linggo ng gabi, kung saan isang nasawi habang 3 naman ang sugatan. Kahapon dinampot ng pulis ang sospek na si Dodong Donggon na nagtago sa bahay ng kanyang tiyahin sa Bagong Baryo. Bukod kasi sa ilang testigong nakakita kay Donggon, sa mismong harapan ng bahay pa nito, nagtapos ang bakas ng dugo mula sa crime scene. Ngunit depensa ni Donggon, pauwi lang siya mula sa trabaho nang madamay sa away sangkot ang 4 na biktima. Dagdag pa niya, ang mga biktima ang siyang unang umatake sa kanya. Ang ginawa ko, inagaw ko na lang yung kutsilyo para may pagtanggol ko yung sarili ko. Tapos nandiyan na yung 3 rin sumusugod. Pinansangga ko yung taong nahawakan ko. Ikinagalit naman ito ng isa sa mga biktima na nagsabing tinangkalang nilang awatin si Donggon nang mag-amok ito. Paano kung manaksak, wala kang mga kadaldal, di na kaganti man lang ako sa kanya kung may panaksak ako. Kasi dami niya naabala, tinan mo yung hanap buhay ko, wala na. Hindi na ako makapagtrabaho. Posibleng mahabap si Donggon sa kasong murder at 3 counts of frustrated murder. Ito ang unang balita mula sa Caloocan. Micaela Papa reporting. SUV at truck nasangkot sa aksidente sa Sucat, Parañaque. Nayupi ang harapan at nabasag ang salamin ng SUV matapos itong bumangga sa truck na mag-U-turn sana. Kwento ng driver ng truck, nagulat na lamang daw siya nang biglang sumalpok ang SUV sa kanyang likuran. Mabilis daw ang takbo nito. Agad namang nagpatakbo sa ospital ang driver ng SUV na nakilalang si Michael Jasper Ong dahil sa pananakit ng leeg. Patuloy pa rin iniimbestigahan ng mga otoridad kung sino ang may kasalanan sa aksidente. Suspect sa pagnanakaw ng LCD TV sa isang bahay sa Pasay City, arestado. Darito ang report ni Katrina Son. Walang kawala ang lalaking ito nang positibo siyang itinuro ng saksi na siyang suspect sa pagnanakaw ng isang LCD TV. Niyaya lang nila ako, wala akong kinalaman. Nagtataka ako, sabi niya sa akin, Jo, inong ka, shot pa, may TV ako. Nasa kanya daw remote control, nasa kanya daw ang resibo. Dagdag pa ni Espiritu, niyaya lamang siya na mag-inuman ng sospek. Nakilala ang sospek na si Raj Kumar Dadlani, isang Pakistani na lumaki na sa Pilipinas. Meron pong binigay sa akin TV na
I don't know that it was stolen. Then, right after that, I was caught. Diba? I admitted that it was mine because somebody gave it to me, my friend. Inaalmahan niya ang pagkakahuli sa kanya. Di man lamang raw siya binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. This is how they treat people. Ganito po sila, namrato ng suspect. Paano nila gulpihin. Ganito po, yung sugat ko sa mukha. Ito, yung dugo ko sa kamay. Nanginginig pang dumating sa presinto ang may-ari ng ninakawan na bahay na si Aling Melanie Bonggai.